tatanda at lilipas rin ako. Minsan tayo'y nagkasama. Hey! Good morning, good morning! Tuesday, isang masayang araw sa inyong lahat. Iyon, no? Nag-i-spray si Edwin. Pagka ganitong basahin lupa, bugbog sa ulan, tapos malakas ang hangin, diyan nag-uumpisang nagbubuwalan yung mga tanim natin. Lalo na kung di nakabalag yan, sa sobrang lambot ng lupa, baka nakahiga na yan sa sobrang bigat niya. Kasi marami siyang bunga, oh. Kaya napaka-importante din ng balag. Ayan, oh. Ganda. Ganda rin mga bunga niya, oh. Yan. Dahil sa yan, sa 3Gs, yung foliar. So may re-recommend ako na sa inyo. Yung dun sa kabila medyo mayroong konting improvement. Pero maghintay pa tayo ng mga ilang araw kung gaganda nga siya. Pwede pong gamitin yung 3Gs na yun sa mais, sa palay. Kahit sa aling gulay, pwede siya. Pangalawang spray pa lang ni Edwin yan sa 3Gs na yan. 4 days na lang hihintayin natin, guys. 4 days makakapagtanim na tayo. Kung sana walang aberya. Nakikita niyo yung mga itim-itim, guys. Pag lumaki marami na rin. Baka makuha na natin yung 500 sa susunod na pitas. 400 hanggang 500. At hopefully bumalik tayo dun sa tonelada. Tonelada, isang pitas. Kung 25 per kilo, masaya na ako. Bawin-bawin na tayo doon. Pagka nakatonelada tayo dyan, bawin-bawin na. Kahit dalawang sunod lang na tonelada, o kahit hindi, wag lang niyang bitawan yung 500 kilos, 600, o mga 4 na pitas, 5 pitas, bawin-bawi na. Siyempre bata pa yan, wala pang ang wala pang ang 4 months yan. So meron pa tayong mga ilang buwan, 2 buwan, 3 buwan, basta hindi dumarating yung tubig ng irrigation, magtatagal yan. So hindi talo si Edwin dito. Hindi kami talo. Wag lang maagang darating yung irrigation. Shout out po sa lahat. Hindi tayong mangga. Ate, alin matamis dyan? Ay pula, tikman nyo. Magkano dyan? Ano po? 50 po. 50 isang kilo. Opo, doon po 35. Ba't mas mura to? Maliliit po kasi siya. Okay. Puna po namin, nabargain na po namin. At pinaalis po kami dito. Oh? Pinaalis na po kami, kaya binabargain na lang. Opo, kaya po bakit presyo? Ay, saan po kayo lilipat? Wala pa mo po. Kaya po ang pinupo namin, binabargain na lang. Saan po ba yung bahay niya ito? Opo, yun. Saka ito lang po. Ito tinitipuro ka namin. Bigla po kami pinaalis. Ibig sabihin po ba sa kanila rin to, yung gilid na to? Ewan ko po. Ito. Yung anak ko lang po dito. Ang pinukuhan ko lang po, humihingi kami ng 3 buwan pa lubit. Opo. Kasi po may negosyo po kami mangga, pipitasin pa, kukunin pa. Ayaw kami pagbigyan. Ginigipit na po kayo, Ginigipit no? na po kami. Ano po ang gagawin natin? Walang-wala naman. Kahit yung may malipatan man lang. Opo. Pinukuhan po kami, Lord. Diyos ko, pilit po kami kinikipit. Kaya binabaksak lang po
po namin paninda namin ng presyong ganyan. Makaalis lang po kami. Wala pong awa. Ang katiwala po ang buwisit. Kahapon po, sabi ko, kagabi, mga bandang alas 5 po dumating. Sabi ko, mag-intay-intay po kayo kako, aalis din kami. Humihingi lang kami ng parubet. Ilan taon na po ba kayo dito, Nay? Meron na po kami mga 6 na taon. Bago lang po. Ano? 6 na taon. Saan po ba talaga kayo? Doon po, pinalipat. Dito rin kayo sa Cabiao. Dito po kami talagang, pinalipat po kami dito. Sabi nila, dito daw kami sa, namatay na pinagpalipat sa amin. Kaya, ayun po. Kaya po, wala pa naman po kami pera. Asa manggal lahat po yan. Asa manggal lahat ang pera. Hindi naman namin inaangkin eh. Humihingi lang kami ng tatlong. Palugit, opo. Palugit eh. Hindi kayo po ba makakaalis may bata po? Dalawa pa po, yung isang po. Ay. Sige na, ikunin ko to. Opo. Basta madadala ko po. Anak, kukunin daw ni Kuya Laka. Ilang kilo po kaya to? Yung bago pa magplano. Kwenta na po lahat ng Kuya. Hindi, pwede naman bigyan si ate. Alam mo ba Kuya, ang hirap pa ng ganito. Mahirap po talaga. Kumbaga talagang gipit na, ginigipit pa. Opo. Alis naman po kami, hindi naman namin aakin eh. Wala naman po kami sweldo dyan eh. Kumbaga ginawa po kayong caretaker. Opo. Hindi ka naman kasi salbahin pa. Ito naman siya. Hindi kami salbahin pa. Sana kumasya ka. Pagka hindi kumasya, iwanan ko na lang yung babayaran ko lahat yun. Kasi iwanan ko na lang. Dadalhin ko na lang yung kaya kong dalhin. Siguro kakasya na eh. Hindi nyo na po. Hindi, babayaran ko lahat yan. Tingnan ko yung madadala ko lang. Parang konting tulong lang po. Okay na po yan, Nay. Masyadong sipsip. Iwanan ko na iba. Pero babayaran natin lahat para makatulong ng konti kay nanay. Nay, ito po. Maraming salamat po. Apo. Sige po. Sobra po Kuya. Sige po, sa inyo na po. Salamat. Ikaw laseng. Naalala ko nung nakaraang tag-ulan, may bagyo. Di naman masyadong kalakasan, kaya lang nabuwal yung mangga dito. Sa kanila pala bahay yun. Kila nanay pala bahay yung nadaganan ng puno ng mangga. Naawa ako doon sa kalagayan nila nanay. Matagal ko nang binibilan yun. Nandun pa kami sa kabilang farm. Nakita ko nga yung kalagayan nila kasi nasa gilid lang sila nung dike. At yung bahay nila tagpi-tagpi lang. Kumbaga mahalata mong temporary lang sila doon. Ginawa daw silang caretaker pero walang sweldo. Pero ganun pa man, di natin alam yung totoong dahilan o totoong nangyari. Mahirap magbitaw ng salita sa ganong sitwasyon kasi yun nga, di natin alam. Nung nasa kabilang farm kami, lagi ko silang, kahit di ko kailangan, bumibili ko sa kanila. Kumbaga konting tulong na lang din. At yung anak niya, mayroong mga anak na maliliit, nakikita ko. Kung may kakayanan lang sana tayo, ay gusto ko silang tulungan sa kahit yung pambili lang ng materialis ng papagawa ng bahay nila, kahit yung pambili lang ng lote. Actually guys, yung lote dyan sa diki na yan, rights lang yan, walang titulo sa gobyerno kasi yan. Makakakuha ka dyan ng halagang 50,000, diba? Kahit man lang yung nila, yung titira nila pansamantala. Pero don't worry guys, meron naman daw silang lilipatan pansamantala. Lang ako kasi
nakikita ko yung kalagayan nila. At least kahit konting tulong lang ngayon nakapag ano tayo, nakapag-abot. Kaya ay mahirap ang buhay. Tapos may mga tao pang sisiraan ka, pababagsakin ka, hindi ka pa nga umaangat, pababagsakin ka na. Pagkahati-hatiin ng gem squad to, pabibigyan ko si Madir. Siyempre paborito ni Madir yan kahit nangangati siya. Pag kumain siya niyan talagang walang tigil. Uulamin pa niya sa kanin. Paminsan-minsan okay naman, wag lang yung madalas. Ang ulam niya? Upo. Lalagyan ng noodle. Ano yan, tanghalian? Hindi yan. Ay tanghalian, ano? Wala pa? Meron yan. Manok yan. Tinola mo. Tinola, okay. Ito yan. Hindi pa ano. Okay, sige. Yan, yung gym squad na yung pinagdi-decide ko ng ulam para mabawas-bawas na yung iniisip natin. Wala nang bibili na kung anong gusto nila. Kaya kung ikaw meron kang sariling bahay kahit maliit, ay huwag ka nang magreklamo kasi mas maswerte ka. Kagaya nung nakausap natin si nanay, diba? Napakabigat ng ganong sitwasyon. Ayan o, merong konting improvement sa talong natin. Ayan, maganda na yung dahon o. May mga bulaklak. Pagkatapos nun, mamaya siguro tapos na yung tatamnan natin ng ampatola. Ito naman na askasuhin natin, linisin natin para mapatabaan ulit. Ayan, kung mapapansin nyo yung dahon niya sa taas, maganda na, sariwa. Magandang indikasyon yan. Basta pataba lang, saka konting ano, hindi konti, linis talaga. Ayun tayo, yun o. Ano, upo na may noodles. Pagkati-hatian nyo yung mangga, mag-uwi kayo. Kain po tayo. Kain po. Masarap. Itamis na yan. Yung manggang ano yan eh. Ang tawag yan, manggang piko. Piko nga ba yan? Tamis ya. Ano to nyo, kanton? Yan. Laki ni chicken yan. Matagal pala buhay ng upo yan. Yung patola lang. Kasabayan niya pipiyan sa patola. Pipino, mabilis lang yan. Kakailang harvest pa lang yan. Tayo ng papaya. Ito natin sa tinola. Tinola ng manok.
Tinolang manok. Masarap na manok. Ano ang gisang manok? Fried chicken. Ano sa tunugang manok? Kokoroko. Kokoroko. Uy, tinola. Tinolang manok. Sarap na manok. Tak ng manok. Daw ng sili na pare. Nakaka-inlove yung amoy na Drake. Nakaka-inlove si Kaloy. Yun o. Lasang malasa. Tinolang manok. Wala tayong gagawin ngayon kundi kumain ng kumain. Ayan tayo. Ayan, kain po. Kain po tayo. Kain po. Pare. Sarap ng tulog ng James Squad. Umuulan na eh. Hindi pa nila alam. Guys, ready na tayo. Nag-declare na po yung pag-asa ng rainy season. Itong darating na first week ng June. Tag-ulan na. Ganyang kabilis tumubo yung damo. Kailan lang nalinis yan? 3 days pa lang. So, okay na yung pagtatamna natin dito. May tali na. Meron, okay na yung bubong. Tapos ang next step natin, ito yung mga mahihinang serga, papalitan natin yan. Tapos linis yan. Saturday po yung dating nung Ampatola. Sana tuloy-tuloy na para hindi tayo mainip. Kahit ako naiinip na ako. Yan, kumpleto na yan. Halos inabot tayo ng 5 days sa paglalagay nito. Yung tansinan to, itong tsaka yung sa bubong. Tapos habang siyempre uunahin na natin yung pagtanim dyan. Pag dumating yung punla, kinabukasan tatanim na natin. Pala, pagka nagpa-order tayo ng ganon, konting tip lang. Pag dineliver ngayong araw na to, huwag nyo muna itatanim kinabukasan. Kasi nai-stress yung halaman sa biyahe, sa hangin, nabubugbog. So mas mainam kung kinabukasan natin itatanim. So matatapat tayo ng Sunday or Monday kung sakali. Alin sa dalawa na yon.
So uunahin natin yung pagtanim. Actually linis muna pala, linisin muna natin yan siguro bukas sa makalawa bago sila dumating. At yun, tatanim na natin. Hindi na natin patutubigan yan kasi basa ng tubig ulan. Uunahin na natin yung pagtanim, tapos habang naghihintay tayo, sikasuhin natin yung mga serga na yan. Order ako ng mga 300 na bagong ganito. Ito, yan yung makakapal mga puno. Konting pukpuk lang yan, ito matibay pa to, makakapal eh. Yan, tulad yan, makapal yan. Yan, solid. Konting pukpuk lang yan para humigpit sila. Tapos okay na. Ganitong rainy season, tagbagyo, kailangan matibay yung balag natin. Hoy, malakas ang ulan! Ay, hirap magkasipon. Testing. Para kayo mga ano yan, mga traffic enforcer. Meron kayo mga may tag price pa. Palis mo kaya niya sa likod. Sakto lang pala, di siya kalaki yan. Sa likod, palis mo yung sticker. Baka mabili pa. May tag price pa yan, tingnan mo sa likod. Tingnan mo sa likod, Trek. Wala na. Wala na yun. Ayan o. Meron yan, alisin mo. Yan, sa dilim kitang kita yung reflector na yan. Oh, diba? Merong ano, Trek eh, merong kulay orange tsaka yung kulay ganyan. Ba't yung kayo nyo meron sa harap? Ay, meron yung sa kanya. Hindi yun. Binigay mo lang ito. Yung binigay ko yan. Ba't di mo sinuot yung bago? Ayaw mong gamitin, no? Kaya mo lang yan. Oo nga pala, meron akong binigay kay Henyo nung una. Kaya ka pala meron sa'yo sa harap. Mabubunggo kami. Kakulay naman, ano? Magkakulay saka yung sahod ko. Ayun o. Oo. Kaya pala kakaiba yung kay Henyo. Special talaga si Henyo. Pogi ni Kaloy, oh. Siyempre. Ano yung nilalagay mo na yan? Letting. Anong kulay yan, letting? Kulay black. Sa Tagalog ang black. Matulik. Walang problema kahit umuulan. Darating man isang araw. Diretso. Darating sa palang pangalawang araw. Kakapanibago kayo mga pare, ah. Siyempre. Kapupogi nyo ngayon, ah. Unit naka Rangers Enforcer kayo, ah. Sadsadong muna yun sa'yo pare para matali. Sakto lang pare na. Ulan na naman po guys. Kailangan natin ulit makatanim ng panibagong tanim. Magaling talaga yung pare mo kumanta.
Wala na rin. Ganda yung ano ah. Ayos yung lyrics niya eh. Sintonadong puyat. Ba't sa akin nauhubo? Ano man lang saya? Ito na initan niya. Kapali niya. Pagka hinubad mo yan, makita mo, babagsak mo na may ulan. Ganyan yan eh. Yan, may saluyot oh. Kaya lang madalang pa no. Sana ano eh, labong eh. Oh, maliliit pa eh. Ayun na, parami. Yan. Maliliit pa nga. Kung mapapansin nyo, pag kasama ko yung gym squad, pag nandito ako, hindi lumalabas yung kakulitan nila. Pagka sila lang, makukulit sila. Kaya kung minsan niiwan ko yung isang camera sa kanila para makita nyo yung kakulitan nila. Masaya sila pagka sila lang. Pag nandito ako medyo parang nahihiya sila eh. So hanggang dito lang muna yung video natin ngayong maghapon. Maraming salamat po ulit. Kita tayo bukas. Sa